Samantala, manghang-mangha naman ang mga manunood dahil tatlong taga-Sohoko ang nangunguna at malayo ang agwat ng mga iyon sa mga kalaban. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na sa mga oras na iyon ay unti-unti nang nagdidilim ang paningin ni Naruko kaya nahihirapan nitong mahanap ang tamang anggulo sa mga liko at hindi na rin nito naiiwasan ang lubak. Dahil doon ay pinagsabihan ito ni Ima Izumi na iwasan ang mga siwang sa ibabaw ng kalsada, ngunit nagkunwari si Naruko at sinabing ini-enjoy niya lang ang magandang tanawin, pero ang totoo ay alam ni Naruko na delikado ang mabilis na pababa lalo na't limitado ang paningin niya. Muling nagsalita si Ima Izumi at sinabing kailangan niya maging metikuloso dahil sila ang nangunguna, at humahabol na ng todo ang mga cycliste sa likod para maagawan sila ng pwesto. Dagdag pa nito na pagkatapos ng pababa ay may matarik na akyatan kaya susubukan nilang manatili sa unahan. Mukha lang umanong maikli ang halos 7 kilometro na natitira, kaya hindi nila pwedeng ipagpalagay na lahat ay ayon sa plano. Kailangan umanong maingat at tuloy-tuloy na tama ang bawat detalye, at lahat sila ay ganoon ang dapat gawin. Sumang-ayon si Naruko sa lahat ng sinabi ni Ima Izumi pero may isang bagay pa itong idinagdag. Sinabi ni Naruko na minsan ay kailangan din nilang sumugal dahil ang mga oportunidad ay nabubuo lang sa matatapang na galaw. Maya-maya pa ay sinabi na ni Ima Izumi na kumilos na sila at huwag ng mga itong hahayaan na bumaba ang depensa nila. Bahagya nilang tinaasan ang kanilang bilis para magkakaroon umano sila ng malaking lamang sa mga humahabol sa kanila. Pero bago tayo magpatuloy ay magpapasalamat muna tayo sa Usini. Dahil dito tayo nanonood ng mga bagong anime na palagi natin inaabangan. Hindi lang anime ang meron dito, dahil dito din tayo nanonood ng mga bagong movies at sports. Halos kumpleto na ang application na ito kaya ako'y libang na libang dito. Kaya kung gusto mo din ito at interesado ka ay nasa pin comment lang ang kasagutan, salamat. Samantala, habang nagpapahinga at nagpapagamot ng sugat sa loob ng tent ay narinig ni Kaburagi ang anunsyo sa radyo na ang tatlong taga-Sohoko ang kasalukuyang nangunguna. Dahil sa sobrang tuwa ay napatayo ito hanggang sa mahulog pa nga sa kanyang higaan. Kahit pinipigilan na ito ng nurse na huwag munang kumilos dahil sa mga sugat ay hindi nagpaawat si Kaburagi at nais pa sanang pumunta kay Aoyagi na nasa kabilang tent para sabihin ang tungkol sa balitang iyon. Ngunit dahil sa sobrang lakas ng boses ni Kaburagi ay rinig na rin ito ng dalawa sa kabilang tent. Si Aoyagi na lang ang humingi ng paumanhin para sa maingay na katim, pero nagtaka si Daobashi kung bakit tahimik lang ito. Sinabi ni Aoyagi na tuwang-tuwa rin siya nang marinig niya ang anunsyo, pero hindi pa naman umano makakasigurado hanggat hindi tapos ang karera. Madalas pa rin umanong mabaliktad ang mga pabor na sitwasyon, pero kung makakausap niya ngayon ang tatlo ay papupurihan umano niya talaga ang mga iyon dahil hindi madali ang makakuha ng ganoong kalaking lamang sa mga huling bahagi ng karera. Ngunit sinabi ni Daobashi na hindi hahayaan ng kanyang mga katim na makatakas ang mga taga-Sohoko, lalo na nina Manami at Kuroda. Gayunpaman, sinabi ni Aoyagi na hindi iyon magiging madali dahil may tiwala at pananalig sila sa isa't isa at ganoon umano lumaban ang Team Sohoko. Nagulat naman si Onoda nang makita mula sa likuran ang dalawang nakaasul na jersey, ang Hakone Academy. Kasabay ng pangyayaring iyon ay sinasabi ni Aoyagi sa kanyang sarili na wag magpapatalo ang tatlo, pero ganoon din ang sinasabi ni Daobashi para kina Kuroda at Manami. Kasalukuyang ginagawa ni Ima Izumi ang lahat ng kanyang makakaya habang sinasabi sa sarili na akala niya ay alam niya na ang mangyayari, pero hindi niya inaasahang makakahabol ang Hakone Academy ng ganon kabilis. Kasabay niyong ay kinalmet na ni Kuroda ang kanyang pisngi bilang tanda ng pagpapalit nito sa mas mataas na gear, kaya sinabi ni Manami sa kanyang sarili na wala ng takas ang mga taga-Sohoko. Kabadong-kabado si Onoda habang nakikita na unti-unti nang lumiliit ang agwat ng Hakone Academy sa kanila kaya mas lalong natarante si Ima Izumi, lalo na at siya ang direktang humaharap sa bug zone ng hangin kaya nagkakaroon ng kalamangan ang mga nakasunod sa kanila. Gayunpaman, ginawa pa rin ni Ima Izumi ang lahat ng kanyang makakaya, kahit pa tumatama na ang kanyang braso sa guardrail para lang makalamang. Napansin niyo ni Kuroda na mas pinili na lang ni Ima Izumi na sumayad sa guardrail para pabagalin ang takbo kaysa gumamit ng preno, kaya mas lalo itong nagnais na matapatan si Ima Izumi sa laban na iyon. Dahil doon ay mas bumilis pa sila ni Manami hanggang sa may baba ulit nila sa 50 metro ang agwat nila sa tatlo. Nag-alala muli si Onoda pero sinabi ni Ima Izumi na ayos lang iyon dahil mauuna naman silang makarating sa akyatan kesa sa dalawa, at kapag nangyari iyon ay mapanghahawakan na nila ang anumang lamang nila sa akyatan kaya kailangan umano nilang mag-focus. Ngunit habang mas binibilasan pa ni Ima Izumi ang pagpadyak ay laking gulat ni Onoda nang makita sa likuran na nakakahabol na rin sa kanila si Midesuji. Nang mga oras na iyon ay tuwang-tuwa si Midesuji dahil nakahabol umano ito sa palusong na daan na gaya ng plano, at sa sobrang bilis ay agad nitong nalampasan sina Kuroda. Sa tindi ng pagbabangking nito sa palikong daan ay hindi makapaniwala si Kuroda na magagawa iyon ni Midesuji, at hindi nagtagal ay nagawa na nitong makahabol sa tatlong taga-Sohoko.
Hindi na bahala si Imaizumi dahil malapit na naman umanong matapos ang pababang daan na iyon. Sinabi rin ito sa kanyang sarili na hanggat hindi sila nagkakaroon ng pagkakamali ay hindi sila mauungusan ni Midazuji, kaya pinaalalahanan niya ang dalawa na may parte sa kalsada na hindi pantay at dapat ang mga itong mag-ingat. Ngunit kasasabi pa lang niya ay bigla namang napadaan si Naruko sa basag na bahagi ng daan na siyang naging sanhi ng pagtalbog nito, at kasabay niyon ay nagawa na silang maungusan ni Midazuji. Tuwang-tuwa ito nang magawa niyang malampasan ang 5, at naitaas pa niya ang agwat sa 200 metro sa natitirang huling 5.5 na kilometro. Dahil doon ay nagpresente si Onoda na habulin si Midazuji, pero dahil naisip ni Imaizumi na humahabol pa rin sa kanila ang Hakone Academy ay pinag-isipan muna nitong mabuti ang sitwasyon nang bigla naman siyang batukan ni Naruko sabay sabing wala nang dapat pang pag-isipan dahil hahabulin nila ang sinumang umatake. Humalang si Naruko sa pagdadraft at sinabing siya na ang bahala sa natitirang bahagi, bagay na ikinagulat ng dalawa, sapagkat napansin ng mga ito na hindi sila nakikita ni Naruko kapag tumitingin iyon sa direksyon nila. Napatanong si Imaizumi sa kanyang sarili kung nabulag na naman ba si Naruko, habang doon palang napagtanto ni Onoda na yun ang dahilan kung bakit hindi ito nakakaiwas sa mga lubak. Pipigilan sana ni Onoda si Naruko sa pagdadraft, pero bigla siyang pinahinto ni Imaizumi sa pagsasalita dahil alam nito na hindi na magtatagal pa si Naruko sa karerang iyon. Sinimulan ng umarangkada ni Naruko kaya ibinigay na rito ni Imaizumi ang kanyang buong tiwala. Habang pumapadyak ay sinasabi nito sa kanyang sarili na hindi dapat mag-alala ang dalawa dahil naaapektuhan siya ng emosyon ng mga iyon. Sa kabila ng panlalabo ng paningin ay nagagawa pa rin naman niyang matano ang nangungunang si Midazuji na sa ngayon ay 200 metro na ang layo sa kanila. Para kay Naruko, hindi umano natatapos ang mga hamon hanggat hindi pa napipili ang panalo, kaya gagawin umano nilang kapansin-pansin ang huling laban nila ni Midazuji. Hindi nagtagal ay muling umarangkada si Naruko kaya napababa nito sa 150 metro ang agwat nila mula kay Midazuji, at para mas bumilis pa ay inalis na rin nito ang mga bote ng tubig pati na rin ang upuan ng bisikleta nito nang sa gayon ay gumaan. Naalala ni Midazuji na ganoon din ang ginawa ni Naruko noong nagkarera sila sa Osaka, pero para sa kanya ay imposible pa rin umano na maabyutin siya ni Naruko. Bumaba na sa 100 metro ang pagitan nila ni Naruko, at ginagawa pa rin nito ang lahat ng makakaya para makahabol kahit pa nakakaramdam na ito ng pananakit ng kalamnan. Napansin ni Midazuji na unti-unti pang lumalapit sa kanya sina Naruko, ngunit nang bumaba pa sa 50 metro ang pagitan nila ay bigla naman itong nawala ng malay kaya inisip ni Midazuji na sa huli ay siya ang mananalo sa paligsahan nila. Sasaluhin na sana ni Onoda si Naruko nang bigla iyong hawakan ni Imaizumi para tulungan. Napatunghay si Naruko kaya tinanong ito ni Imaizumi kung bakit ito huminto sa pagpadyak, at inakala umano niya na mas matigas pa ang katawan ni Naruko kaysa sa bakal. Dahil naaalala pa ni Imaizumi ang mga sinabi niya noon ay ayaw ni Naruko na mapahiya dito, kaya sinabi niya na huwag siya nitong madaliin. Nang tumunghay na muli si Naruko ay sinabi ni Imaizumi na tumaas na muli sa 120 metro ang agwat nila kay Midazuji. Dahil doon ay muling nilaksan ni Naruko ang kanyang loob sabay padyak uli ng mabilis at sinabing makakarating sila sa destinasyon sa tamang oras. Mas pinalakas pa ni Imaizumi ang loob ni Naruko sa pamamagitan ng paghawak sa likod nito habang sinasabi na ang Naruko na kilala niya ay laging nakakayanan ang lahat ng balakid, at isa rin umano itong makapangyarihang lalaki na sumusugod ng walang pag-aalinlangan kaya tapusin umano nito ang huling misyon na pinili nito para sa sarili. Natuwa at nagpasalamat si Naruko sa mga sinabi ni Imaizumi, habang hindi naman makapaniwala si Onoda na magsasalita ng ganon si Imaizumi kay Naruko. Naantig ang puso ni Onoda at tinanggap na rin nito na hindi na nila makakasama si Naruko sa pagtawid sa finish line, gaya ng inaasam nilang 6 na sabay-sabay sanang makarating sa dulo ng karera. Ibinigay na lang din ni Onoda kay Naruko ang lahat ng determinasyong kaya niyang ibigay, bagay na ipinagpasalamat naman ni Naruko. Dahil doon ay naglagablab ang damdamin ni Naruko sabay arangkada hanggang sa maabyutin na nila si Midazuji. Nang mga oras na iyon ay hindi makapaniwala si Midazuji na kapantay niya na si Naruko, pero mula doon ay unti-unti nang bumagal ang takbo nito kaya sina Onoda at Imaizumi na lang ang nagpapatuloy. Hindi nagtagal ay tuluyan ng bumagsak si Naruko mula sa kanyang bisikleta, pero malaki ang tiwala nito sa dalawa na maipapanalo ng mga iyon ang laban. Samantala, para asarin ay kinwestiyon ni Midazuji si Imaizumi kung bakit ni hindi man lang nito nilingan at dinamayan ang kaibigan na nag-drop out na bago ang finish line. Sumagot si Imaizumi at sinabing hindi kailanman gugustuhin ni Naruko ang lingunin pa, dahil ang huling hiling yun ay diretso lang ang tingin nila patungo sa finish line. Maya-maya pa ay itinaas na ni Imaizumi ang zipper ng kanyang jersey sabay alok kay Midazuji na umatake. Pipigilan umano niya ito at siya pa rin ang unang makakatawid sa finish line kesa kay Midazuji. Ngunit sa halip ay inasar lang ni Midazuji si Imaizumi tungkol sa pagiging mahina nito, at inakala umano niya na may ipinagbago na si Imaizumi kahit kaunti matapos ang 1 taon.
Gayunpaman, mas tumaas pa ang pressure ni Imaizumi at muling inulit ang paghahaman kay Midazuji kaya pumayag na ito sabay sabing sa kahit anong paraan, ang tanging paraan para manalo ay ang lampasan si Imaizumi sa talino o unahan ito sa lakas. Sa unahang bahagi ng daan ay sinabi ng staff sa sasakyan ni Tadakoro na pansamantala nilang lilimitahan ang trapiko dahil malapit nang dumating ang mga siklistang kalahok kaya ipagbabawal muna umano na pumasok sa mismong ruta. Sakay doon ang tatlo na patungo sa finish line para doon mag-abang kung sino ang mananalo. Para kay Kinjo, manalo-matalo ay iyon umano ang bunga ng pagsisikap ng mga iyon, pero sinabi ni Makishima na kahit papaano ay mangarap rin sina Kinjo kasama ang mga iyon, tutal libre naman ang mangarap. Batid nila na kahit palaging nag-aaway-away ay nangangarap pa rin ng mataas ang tatlo ni Onoda, Naruko, at Imaizumi, at hinaharap ng mga iyon ang lahat ng pagsubok ng may pagtutulungan para makahanap ng mga solusyon. Bagamat bumigay na si Naruko ay alam ni Makishima na ipinagkatiwala niyon sa dalawa ang mga pangarap niyon. Habang nagpapatuloy sila patungo sa tapat ng finish line ay may napansin si Kinjo sa daan kaya pinahinto nito kay Tadakoro ang sasakyan. Bumaba si Kinjo at tinawag si Arakita para pusabayin na papuntang finish line, at sama-sama umano nilang panoorin ang pagtatapos ng karera.